Panapunta namin dito sa ano? Pabungan pa lang. Pabungan pa lang. Okay pa, banggit nga yung aya. Number 4 na aya. Fala'allaka. Fala'allaka. Bakhi'un. Nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi. Pangilang aya ito? Number 4, di ba? 6. Ay, 6 pala. Hadisi Asafa. Okay, number 6. Tapos number 7? Anong number 7? Inna. Hindi na inna. Inna ba mayroong mad? Inna. Okay. Inna. Ja'alna. Ma 'alal ardi. Zinatan laha. Zinatan laha. Linabluwahum. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Okay, yan ang number 7. Number 8? Ano number 8? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Okay, bismillah. A'udzu billahi samil alim minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah mga kapatid ay ating ipagpapatuloy ang tafsir. Bid nila actually ay malapit na tayo sa kwento ng Ashabul Kahf. No? Mashallah, for how many months? No, bago pa natin nakuha. No? Alhamdulillah, hopefully ay meron kayong natutunan. Meron ba? Inshallah. O, kumusta yung exam? Kumusta yung exam ninyo? Bakit ang iba hindi nag-i-exam? Ayun na talaga magkaroon ng reward, no? Okay. Lahat na ba nasa grupo na? Baka naman di ako wala ako sa grupo eh. Wala ako sa grupo, sabi nila. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ito yung pag-uusapan natin mga kapatid sa panampalatayang Islam. Now, vocabulary tayo. Fala'allaka ibig sabihin, baka marahil. Fala'allaka marahil, bakhi'un. Ibig sabihin na qatilun. Ibig sabihin na kitilin, no? Ang iyong sarili, nafsaka. Baka marahil kikitilin mo ang iyong sarili, Muhammad, ala atharihim, sa kanilang pagtalikod. No? Sa kanilang pagtalikod. In lam yu'minu, dahil sa kanilang hindi paniniwala. Bihadal hadithi, sa Quran na ito. Na dito mo sila inaanyayahan, asafa, at yan ay nagsasanhi sa iyo ng kalungkutan at pagdadalamhati. You know?
So yun ang ibig sabihin mga kapatid ng vocabulary. Okay? So, lagyan natin ng pamagat yung aya na ito. Nino? Ang pamagat ng aya na ito ay huwag malungkot dahil hindi naniniwala ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, huwag kang malungkot at huwag kang malumbay, huwag kang magdalamhati at huwag mong ipahamak ang sarili mo dahil lamang sa hindi paniniwala ng mga talipandas. Okay? Alam mo yung talipandas? Okay? Talipandas, mga walang utang na loob. At sa mga sutil at mga suwail. So yun yung title ng aya na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Don't be sad. Okay? Malinaw? Now, tandaan natin, propeta is propeta. Tao siya. Hindi siya hayop at hindi siya bagay. Kundi tao siya na nakakaramdam, nalulungkot din mga kapatid. Nasasaktan din na naiepektuhan. Ang pagkaiba lamang mga kapatid, kapag siya'y nalungkot at nagdalamhati, mayroong kumukonsuelo sa kanya. Mayroong umaaliw sa kanya. Wow, masyadong maaliw ha? At yung pag-aliw na ito at pagkonsuelo na ito ay makalangit. No? Makalangit. Galing sa kalangitan na ibinaba at binagsak no sa puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo pag nalulungkot tayo, ano yung pangkonsuelo mo? O gotcha. Okay. Pagliwaliw, no? Basketball, di ba? Okay, EUT. Eating, traveling, and ano yun? Unwinding. Okay? Huwag nyo ibisaya yan ha? Okay. Meron pang huwag mo na yung isa masyado ng mga yun. Okay? So yun mga kapatid, ha? So, kinukonsuelo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang kalungkutan sa mga mushrikun, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi sila naniniwala at sila ay lumalayo sa kanya. Diba? Alam natin kung paano yung struggle ng Propeta Muhammad sallallahu para lang sa da'wa, kapatid. No? Subhanallah, yung kanyang iniisip araw at gabi, maging sa kanyang pagtulog, subhanallah, iniisip niya ang kanyang ummah Muhammadiyah. Okay? Iniisip niya yung kanyang tinatawag na, sabihin natin, sambayanan. Paano magabayan itong mga taong ito? Dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng isang bagay na nagpapaginhawa sa kalooban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanhi ng kalungkutan na naranasan niya dahil sa pagtalikod ng mga mushrikun sa paanyaya sa kanila tungo sa katotohanan. Na kung kaya sinabi ng Allah, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Marahil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinapahamak mo ang iyong sarili dahil sa pagdadalamhati mo at kalungkutan pagkatapos tumalikod at umayaw sa iyo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ng di nila paniniwala sa kapahayagan ng Quran na ito. Okay? Of course, yung aya na ito ay may mga katulad pang aya na ito na nagbabawal. Nagbabawal sa pagiging malungkot. Yung, wala namang problema malungkot mga kapatid. Kaya ang bakhi'un dito, ang tinutukoy, iba yung word na hazin sa bakhi'. Okay? Let's talk about the bakhi'un. Bakhi'. Iba yung tinatawag na hazin. Okay? Ang hazin ay malungkot. Ang ginamit na word sa aya ay hindi hazin, hindi huzun. Kasi bilang tao, nalulungkot talaga tayo. Walang duda. Di ba nalulungkot tayo kapag, halimbawa, alam mo yun, galing ka, actually, kahit kami na, which is sa field ng da'wa, alam mo yun, ilang kilometro yung pupuntahan mo, dala-dala mo yung mga pagkain, mga regalo, pagdating mo doon sa kumpanya, pagdating mo yung Muslim, boom! Sisaraduhan ka ng pintuan. Masakit yun, bro. Pero mo, gumastos ka ng gasolina. Di ba? Yung oras mo, alam mo, ginamit mo para lang doon. Alam mo yun. Alam natin yun, lalo sa mga nagdadawa. Di ba? Nag-effort ka, halos sumigaw ka lang, ganito, ganyan. Pagkatapos, pagdating doon, napakalayong ilang, nagbalakbay kami, siguro kasi between Makkah and Madina. Doon sa disyerto yung kumpanya na yun. Pagdating doon, mga Muslim, sarado kayo, sarado. Narinig namin mismo na yung doon. Bigla nang pinatay yung ilaw. Kasi dumarating yung mga Muslim. So, siyempre, masakit. Nakaka-apekto yun sa atin, mga kapatid. Kasi tao lang tayo. So, nalulungkot tayo sa bagay na yaon.
Pero ang baki, mga kapatid, dito yung labis na pagkalungkot at pagkalumbay. Okay? Anxiety. Di ba? Labis ang pagdadalamhati dahil sa mga bagay-bagay. Kaya nga't halos patayin mo at paslangin mo ang sarili mo dahil sa sobrang kalungkutan. Okay? Yung sobrang depression, mga kapatid. Masyado kang depressed, frustrated, depressed. Okay, anxiety. Okay? Ano homesick? Okay? Eh, bakit yung ginamit na dito? Ano? Kaya, yung aya na ito ay sinusugan ng iba pang mga aya ng banal na Quran. Ano yung mga susug na aya na ito, mga kapatid? Yung ganitong aya ay matatagpuan sa iba't ibang pagkakataon. Gaya ng sa Suratul Fatir, nasa exam niya, chapter 35, verse 8. O sa mga hindi pa nakapag-take a note. Okay, 35, verse 8. Itong falatadhab nafsuka alayhim hasarat, innallaha alimum bima yasnaun. Diba? Na kung kaya huwag mong ipahamak ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagdalamhati o Muhammad at pagkalungkot dahil lamang sa pagtanggi ng mga ligaw at mga talipandas. Katotohanan ng Allah ay alim, ganap na nakakaalam sa kanilang mga masamang gawain at tinutumbasan niya sila ng masamang kabayaran. So alam ng Allah yung kanilang ginagawa, so don't be sad. Okay? Pangalawa na susug mga kapatid, Suratul Nahl, chapter 16. Chapter 16, verse 127. Anong sabi ng Allah? Wala tahzan alaihim, wala taku fi dayqim mimma yamkurun. At huwag kang malungkot sa sino mang lumabag sa iyo. Huwag kang malungkot sa sino mang lumabag sa iyong mensahe, sa iyong batas, at di tumanggap ng iyong panyaya. At huwag mong ikabahala ang kanilang pakana at ipag-iimbut. Dahil ang ganti nito ay babalik rin sa kanila bilang masama at kapahamakan. Sabihin, huwag ka malungkot kasi yung gagawin nila, may kabayaran yan. Di ba? Kung ang gagawin nila, masama, ang kabalik nun sa kanila ay kasamaan din at higit lalo at higit pa. Okay? At ganyan sinabi pa ng Allah bilang susug no, sa aya na yun, sa Syu'ara chapter 26 verse 3. Okay? Na kung saan sinabi ng Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Okay? Mashallah, welcome aboard. Maaari ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maipahamak mo ang iyong sarili dahil sa tindi ng iyong pagsusumikap, nagabayan sila. Okay? Gayong sa katotohanan, hindi sila naniniwala sa iyo at hindi rin sila sumusunod sa iyong patnubay. Na kung kaya huwag mo itong gawin, huwag mo ipahamak ang iyong sarili. So lahat ng ito, yung aya na ito, pati yung aya na ito, lahat ng ito ay tumutukoy sa pagbabawal. Ha? Bawal. Bawal kang magpakita ng labis na kalumbayan, no? Labis na kalungkutan, labis na pagdalamhati. Kasi pag nagpakita ka ng ganun, maaari makapag-isip ka ng bagay na masisira sa tulay na yun sa pagitan mo at nila. May brother tayo, subhanallah, no? Dahil sa stress, ayaw tumanggap, ilang daawa na. Di ba? Halos isumpa ang kanyang pamilya. Di ba? Wala akong pamilyang ganito, wala akong kamag-anak na pag hindi ka Muslim, wala na tayo. Bawal naman din yun. Dubli-dubli yung bawal. Okay? Labis na kalungkutan at saka yung pagputol ng ugnayang pagkakamag-anakan. Silatul Rahim. Malinaw? Okay, mga kapatid, no? Ibig sabihin, baka ipahamak mo, fala'allaka bakhi'un nafsaka, baka ipahamak mo, Muhammad, mo ang iyong sarili sa kalungkutan mo sa kanila. Ang sabi pa ng Allah, bihadal hadithi asafa. What do you mean by bihadal hadithi asafa? Bihadal hadithi asafa. Nang ibig sabihin, sa pamamagitan ng di nila paniniwala sa kapahayagan, Quran. Ang tunutukoy na hadith dito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Quran. So kabilang sa pangalan ng Quran ay al-hadith. Al-hadith. Bakit tinawag na al-hadith ang Quran? Nakuha natin sa mga nakaraang lecture. Bakit tinawag na hadith ang Quran? Tinawag na hadith ang Quran sapagkat ang pagdating ng Quran ay itinuturing na isang hadith, isang bago. Hadith means bago, jadid. Okay? Kaya yung hadath, huduth, hadith, isa lang yung pinanggalingan yan, ha, dal, at saka tha. Okay? Ibig sabihin yung paghayag ng tinatawag na paghayag ng Quran itinuturing na bago sa paningin, bago sa pandinig, no, ng mga Quraysh.
Kasi bakit? Walang duda. Doon, abalang-abala sila at sanay sila sa mga shirk. Kaya nung dumating yung tinatawag na Quran, pinagbawalan sila sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagtawaf ng nakahubot-hubad sa Kaaba, at kung ano-ano pa mga kapatid. No? At dahil lang Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan sa lahat, ay inahalin tulad ng Quran sa kung ano ang sinasabi nito. Kaya naman, kinausap ng Allah sa pamamagitan ng Quran ang mga mukallaf. Yung mukallaf tayo, yun. Yung mukallaf, yung mga, kumbaga yun yung mga may pananagutan. Ibig sabihin, yung Quran, ng mga utos ng Quran, address sa mga mukallaf. Anong mukallaf? Yung mayroon tinatawag na nasa wastong edad. Ang tawag sa iyo mukallaf yan sa Sharia term. May pananagutan na, mayroon ng liabilities. Ang tawag sa iyo mukallaf. Pag hindi ka mukallaf, ghayru mukallaf. Yun yung mga hindi baligh. Okay? Mukhalafa naman yun. Hindi iba yung mukallaf sa mukhalafa. Iba yung kha sa tinatawag na kaf. You know? Kaya ganun na lang tinawag ang Quran na al-hadith, mga kapatid. Now, let's talk about na, himay-himay natin, pag-usapan mo natin yung fala'allaka. Ano bang ibig sabihin na fala'allaka? Yung malalim na pagpapaliwanag. Kasi ang alam nyo lang, marahil. Okay? Marahil, hindi ngunit. Lakin ang ngunit. Okay? Fala'allaka. Ito yung ibara, mga kapatid, no? Actually, yung fa, ano yan, sabihin natin ay, kumbaga ay, yung fa is harf zaida, no? La'allaka ang ating pinag-usapan dito. La'allak. La'alla. Ang ka dito si ikaw, Propeta Muhammad. Yung word na la'alla. Okay? La'alla. Maraming la'alla sa Quran. La'allakum tattaqun. Di ka? Bisa la'allakum baka ka marahil ay magkaroon kayo ng ay magkaroon kayo ng tinatawag na takot. You know? Now, yung word na fala'allaka, which is basically marahil, ang ilang mga scholar ay nagsabi bilang buod sa kanilang sinabi, sabi nila, alamin, una, anna lafdha tala'alla takunu litarajja fil mahbub walil ishfaqi fil mahdhur. Anong ibig sabihin nito? Ang la'alla daw, ang salitang la'alla ay tumutukoy sa pagnanais o pakiusap. Di ba? Baka naman. Sa atin ba? Baka naman. Diba? Okay? Ito ay tumutukoy sa tinatawag na pagnanais o pakiusap. Okay? Walang nakikiusap ba? Diba? Ito yung tinatawag na pakiusap. Gamit ito ng mga Arabo na pinakikiusapan. At yung pakiusap na hindi lang basta-basta pakiusap, mga kapatid. Malinaw? Pakiusap sa kung ano ang para sa isang minamahal. Di ba? La'allakum tattaqun. Di ba? Kaya nga, di ba, yung pag-ayuno, ibinubliga sa atin, baka marahil, para magkaroon tayo ng takot, naka-address sa mga mananampalataya. Kasi, bisabit, minamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sinasabi niya yung mga bagay na ito. Di ba? Yun yung mga kapatid, no? Para sa kung ano ang isang minamahal at paghatid ng pakiramdam, ng pakikiramay o concern sa kanya sa kung ano ang maaring panganib. Yun yung kahulugan ng la'alla. Ulitin ko, ito yung pakiusap para sa isang minamahal, no? At paghatid ng pakiramdam, okay? Ng pakikiramay o ng concern sa kanya sa kung ano ang maaring panganib na dumating sa kanya. Okay, nga dito, panganib. Kasi, di ba? Fala'allaka, marahil Muhammad. Pakiusap naman, no? Baka kitilin mo na ang sarili mo. So, yun talaga yung panganib dun. Diba? Kaya, no? Sino minamahal, no? Pagbibigay o paghahatid ng concern sa kanyang minamahal. At ang minamahal dito ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuturing siyang dalawang propeta mula sa mga propeta, tinuturing Habibullah. Okay? At saka yung Khalilullah. Okay? Ang Khalilullah is very specific at special na pagturing, no? Intimate friend or bosom friend ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Malapit na kaibigan, na yun ang sukdulang tinatawag na lapit, kumbaga. Pinakamataas na uri o kategorya ng minamahal. Dalawa lang ang Khalilullah ng Allah. Sino yon?
Ibrahim at saka si sino? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun mga kapatid, yun yung ibig sa ipahiwatig ng fala'allaka. Kaya si Abu Hayyan, isa sa mga scholar, Abu Hayyan ay nangatwiran na ang la'alla dito sa aya na ito ay para sa pagkaawa at pagkahabag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay tumutukoy din sa tinatawag na pagkaawa, ano? Pagkaawa at pagkahabag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipapahamak niya ang kanyang sarili dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. No? Sinabi ng ilan din sa kanila ng mga scholar na ang la'alla dito, ibig sabihin, huwag mong hamakin ang iyong sarili dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sabihin, ipakiusap na huwag hamakin ang tinatawag na sarili. Malinaw? Dahil lamang sa walang pananampalataya. Sino ba sila? No? At ito ang pinakamalinaw na opinion, mga kapatid. No? Sabihin na huwag mo, parang pakiusap na huwag mong gawin yon, Muhammad. Parang awa mo na. No? Maawa ka sa sarili mo. Di ba? Dahil lamang sa kanilang tinatawag na hindi paniniwala, yan ang gagawin mo sa sarili mo. Di ba? Parang bang sabi na, okay, kung ayaw nilang maniwala, di wag. Di ba? Hindi sila kawalan sa iyo at hindi sila kawalan sa Islam. Higit lalo hindi sila kawalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Dahil walang pangailangan ng Allah sa kanila. Bagkus sila ang nangangailangan sa iyo, sila ang nangangailangan sa mensahe mo, sila ang nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit ka malungkot? Di ba? Bakit ka magdadalamhati? Di ba? Kasi parang ino-offer na nga sa yung pagkain. Ito yung pagkain. Ayaw mo kumain, bahala ka. Di ba? Ito yung gabay. Ayaw mo ng gabay, bahala ka. Di ba? Kaya wag tayong magmedyo, alam mo yung nakikipagdebate tayo sa sa Facebook o sa ano pa mga nanggigigil tayo. Sobrang galit tayo kasi bakit, di ba? Kasi kapatid to na mga ligaw yung mga yan. Papatol ka sa mga ligaw, ikaw yung mahapapahamak. Di ba? Kaya basta chill lang ako. For the sake of engagement. Okay? Alina? Dahil sa maraming tahasang pagbabawal hinggil sa bagay na ito, kaya yun ang ibig sabihin na ipinagbawal ang Propeta Sallam na kitilin o hamakin ang kanyang sarili dahil lamang sa ganun. Kaya nga't mga kapatid, no, ang salitang baki, now, let's talk about, balik tayo sa baki. Falala, katapos na tayong word na baki. Merong malalim na pagkakahulugan ng baki. Ang baki, ito ay mula sa katagang bukh. Okay? Bukh, anong bukol? Bukulin kita dyan eh. Okay? Okay? Baki'un. From the word bukh. Bukh-un. Yan. Yun yung masdar niya. Yun yung original form niya. Sabi natin na, every original word ay tatlong letra. Binubuo lang tatlong letra. Baka at sakain. Bukh. Anong ibig sabihin ng bukh, mga kapatid? Ang bukh, ang pinagmula nito, which is yung masdar niya, ay pagsasagawa ng pangatay na abot sa bikha. Okay? Mayroong word na bikha. Bikha, hindi biga. Kasi pag ginawa mong gaya, delikado. Bikha. Bikha. Ibig sabihin ng bukh, ito yung uri ng pangangatay na yung pagkatay na ito ay aabot doon sa bikha. Ang bikha, ito yung jugular vein. Okay? Ito yung kapag once, pag nagkatay tayo, kailangan matarget natin yung jugular vein. Otherwise, hindi tanggap yung pangangatay, yung slaughtering natin na ginagawa. Magiging haram sa'yo yung karne na yun. Okay, kasi yun, tatlong klase ng ugat na dapat matarget at ito yung pinakasukdulan. Okay, ibig sabihin, kasi yun yung sa hininga. Okay? Yun yung tinatawag na ugat sa hininga. Pag once na target mo yun, wala na siyang hininga. Okay? So yun mga kapatid. So kailangan yun yung pinakamahusay na pangatay. Yung bikha na which is pangatay na aabot doon sa bikha na ito ay isang ugat na dumadaloy sa liig. No? Na kung saan ito yung pinakamataas na antas ng pagkatay. Pinakamataas na antay ng pagkatay. Kaya yung mga Arabo, ang laki ng kamilyo, no? Isang ganun lang nila.
tumbaga yung kamilyo. Kasi alam nila, na-target nila yung bika. Okay? Na-target nila yung tinatawag na bika. You know? Kasi sinasabi nila na baka fulanun nafsahu bak'an bukuan. No? Ibig sabihin, kinatay o kinitil niya ang kanyang sarili dahil sa tindi ng galit at kalungkutan. Di ba, pag once na nanggagalit sa galit ng isang tao, di ba, yung hindi nakaganti, yung mahiling magiganti, sobrang galit niya, kaya hindi siya nakapagiganti, kaya ang kanyang sarili, kukitilin niya ang kanyang buhay. Natalo sa basketball? Oy, wala ko nagsabi niyan, ha? Okay. Wala akong sinabi niyan. Ha? Okay, baka fulanun nafsahu bak'an bukuan. Bak'an wa bukuan. Okay? Ito yan. Baka fulanun nafsahu. Okay? Bak'an wa bukuan. Okay? Bak'an wa bukuan. So, parang kinatay o kinitil niya ang anipulano ang kanyang sarili dahil sa tindi ng galit at kalungkutan. Now, let's talk about ala atharihim. Tapos na tayo dyan sa bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ala atharihim. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin ay bilang resulta ng kanilang pag-iwan at pagtalikod sa iyo. Athar, ang athar literally dito is pagtalikod. Pagtalikod nila. Okay? Usually, ang athar, yun yung bakas. Bakas, marka. Diba? Halimbawa, bakas ng kahapon. Diba? Atharul ams. Ay, yung mga ilmul athar. Ilmul athar, yung mga archaeology. Which is yun yung ilmul athar. Ang tawag dyan sa archaeology, yung pag-aaral ng mga sinauna, hinuhukay nila kung ano-ano yung mga para makatuklas sa mga bakas. Archaeologist ang tawag sa kanila. Ang pag-aaral is archaeology. Sa Arabic is ilmul athar. Okay? Ilmul athar. So yun, ibig sabihin, so dito sa, yes. Nag-aaral ng athar? Mu'athar. Yeah. Ano? Mu'athar o mu'athir. Parang ganun. Okay? Linaw? So yun yun. Ang ibig sabihin sa ayan na ito ay baka, ibig sabihin yung pagtalikod nila. Kasi pag tumalikod, may bakas. At yung bakas nila, yung walang iba, yung kawalan ng panampalataya, kaliwan ng paniniwala. Okay? Now, sa kanyang pahayag na asafa, which is literally, ang asafa is, alam natin, yung kanilang sabihin ay kalungkutan. Illam yakun, illam yu'minu, sa tuwing hindi sila niniwala bihadal hadithi asafa. You know? Let's talk about asafa. Asif, sorry, feel sorry, yun. Asif from the word, yan ang galing. Asafa. Okay, asafa, mga kapatid. Asafa, literally is sa kalungkutan. Dahil sa kalungkutan. No? Ito ay, kumbaga ito ay ham. Sa Arabic, ito ay tinatawag na ham. Hindi yung hamburger, ha? Hamun. Okay? Ham, which is pagkabalisa. No? Pagkabalisa, pagkalungkot, yun, anxiety, ham, at saka yung gham. Ham at saka gham, nasa hadith yan. Ham at saka gham. Nang ibig sabihin ng gham, mga kapatid, ay labis na kalungkutan at pagdadalamhati. Ham, pagkabalisa, gham, ito yung labis na kalungkutan at pagdadalamhati. Ano yun? At ang asafan dito ay maf'ulun li ajli. Sabihin sa grammar, grammatically speaking, ang asafan dyan, pagdating sa grammar ay maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajlihi. Li ajlihi. Maf'ul. Ano maf'ulun li ajlihi? Kung ang maf'ulun bi, mayroon tinatawag na predicate, yung maf'ulun bi, ay yung tinatawag na maf'ulun li ajli, ang tawag dyan sa English grammar ay, ano ba, yung maf'ul is causative phrase or causative object or phrase. Okay? Object or tinatawag na phrase. Pananahilan, no? Ito yung pangungusap na tumutukoy sa pananahilan. Dahilan ba? Ito yung dahilan, no? Ito yung tinatawag na nagiging cause
You know? Okay. Ano? Cause of traffic. Okay. So sa grammar yan, ang tawag dyan maf'ulun li ajli. Malinaw? At ito ay pagpapahamak, pagkalungkot at pagdadalamhati para sa kanila. Sinabi rin ng iba na ang asafan ay ghadaba. Another tafsir ng asafa ay ghadiba. Ghadiban. Okay? Ibig sabihin dito mga kapatid ay hindi lamang kalungkutan. Bakit mo kinitil ang sarili mo? Dahil sa kanilang kawalan ng panampalataya. Hindi lamang kalungkutan dahil sa galit mo sa kanila. Di ba? Ilang beses na kitang dinawahan. Ilang beses ko na pinaliwanag sa iyo. Ang Islam, hindi ka pa rin nakakaintindi. Ay nako, pala ka na dyan. Ayoko na sa iyo. Di ba? Mga ganun. So yun yun. At dahil sa tinatawag na galit, alam mo yun, pilosopo pa yung mga pamilya, kung ano-ano pa, babatuin ka pa ng ganito, ganyan. Diba? Dahil sobrang galit mo, hindi mo naman control. Diba? Kung ano-anong gagawin mo sa sarili mo. So ang tawag dyan pa rin ay, sabihin natin ay asafan ay ghadiba. Nang dahil sa galit. Ibig sabihin, hindi dahil lamang sa kalungkutan, mga kapatid. Diba? Hindi lamang dahil sa kalungkutan, napapatayin mo sarili, kikitilin mo sarili mo, hamakin mo sarili mo, bagos dahil din sa galit. So, bawal din yun, mga kapatid, na ipahamak ang mga sarili mo dahil sa galit. Naninaw? Dahil sa tinatawag na galit. Kahit sinabi ni Qatada na ang ibig sabihin ng fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim, sabi ni Qatada, qatilu nafsaka ghadaban wa huznan alayhim. Pinapatay mo ang iyong sarili sa galit at kalungkutan sa kanila. Okay? At sinabi ni Mujahid, isa sa mga fasirun, jaza'a. Jaza'a ng may pagkabalisa. Okay? Na meron tinatawag na pagkabalisa. Ibig sabihin, ano to, mixed emotion. No? Hindi ito yung mga mixed emotion. Galit, kalungkutan, pagkabalisa, pagdalamhati, ano pa man katulad nito mga kapatid. Bahala na kayo. So, ang mga ito mga kapatid ay magkakasing kahulugan siyempre, magkakaparin muradif. Kaya ang kahulugan, ang buod ng kahulugan na ito ng aya na yan, huwag kang maawa sa kanila. Huwag mo silang kaawaan, ihatid mo lamang ang mensahe ng Allah sa kanila. Yun lang ang trabaho mo, Muhammad, o ikaw na Muslim, ihatid, mag-deliver ka lang. No? Para kang courier ba? Ano yan? Noon? Ayun no? O, pag may 30 na tao na mag-deliver, o, tapos hunger station, at least na-deliver mo na yung order. O, mahala sila, malungkot sila doon kung nabulok ba yung kanilang order o hindi. Walang so. Kahit sino mang pumunta sa tamang daan, kung gayon siya ay pupunta sa tamang daan para lamang sa kapakinabangan ng kanyang sarili. Diba? Ibig sabihin, walang makikinabang kapag tinanggap na yung Islam, walang makikinabang kundi ang sarili niya. Hindi ang ibang tao kundi ang sarili niya. As sino man ang naligaw, kung gayon, siya ay naligaw sa kanyang sariling kawalan. Diba? Kaya huwag mong sirain ang iyong sarili sa kakalungkutan para lamang sa kanila. You are a precious, you are a valuable, ika nga. Diba? Para lamang sa kanila. At ito ay dahil ang iyong pantimpala o Muhammad ay naging obligado sa Allah. Ibig sabihin, yung ginawa mong pag-invite sa kanila, wala na, credit na yun eh. Yung ginawa nating dawa mga kapatid, wala na yun, andun na, credit na yun, nakakredit na yun. Basta sulong na, ikhlas tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? At kung alam ng Allah, at katiyakan naman talaga ito ay batid ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ang anumang kabutihan sa kanila, ay katiyakan gagabayan sila ng Allah. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung itinakda sa kanila ng Allah ang kabutihan, gagabayan sila ng Allah. Diba? Kaya hindi tayo nag-anyaya eh. Kahit hindi tayo nag-anya sa verbally. Diba? May mga daming kwento mga kapatid ng dahil lamang sa CR, dahil lamang sa tayo, nag-Muslim. Dahil lamang sa aso, nag-Muslim. Oh, ito yan. Gusto mo ikwento ko? Okay? Mahilig ka talaga sa mga kwentong marurumino. Oh. Merong isang kwento, yes, totoo yan mga kapatid. Merong isang Pilipino, mga Pilipino ito. Pilipino talaga. Ay gusto mo, ibahin natin ang lahi. Gusto mo rin. Pwede rin naman. Ibahin natin yung tinatawag na nationality. Okay. Ano to, driver ng parang truck driver, mga wheelers ba, mga 10-wheelers driver. Isang Muslim, ang isang kasama na hindi Muslim. Tapos, sa kalagitan ng disyerto, sila ay huminto dahil nga itong non-Muslim ay taing-tain na. Pasensya na mga kumakain, ha? Okay?
Tapos, siyempre, taing-tayo na siya. Alam natin kapag yung taing-tayo na, di ba? Kaya nga, kung tayo, kahit mahaba yung sabar natin, may isang bagay din natin kayang pagtiisan. Yun yung pagtawag ng kalikasan. Di ba? Kahit gaano kahaba yung sabar mo. Puputol talaga yan. Di ba? Kaya naman, dumating sa isang, sa mga sa disyerto, mayroong CR doon. Alam natin, pag mga disyerto, di ba? Sobrang dumi ng CR doon. Kaya pumunta doon yung itong kabayan, pumasok doon sa CR. Pagpasok doon sa CR, ang dumi. Sobrang dumi, sobrang galit niya kasi bakit nakakabingot yung amoy, may mga langaw, mayroon pa doon na ano-ano pa. Wala pang tubig. May tubig naman, pero yun na, dahil sa ano, alam mo, sobrang galit niya at pag yung mag-frustrate niya kasi sinumpa niya yung mga Muslim. Sabi niya, walang hiya, mga Muslim. Kasi isip niya, mga Muslim lang yung mga dumi-dumi doon, di ba? Ay, minura talaga niya mga Muslim, kapatid. And dahil doon sa galit niya at sa pagbumuran niya, hindi na natuloy yung tae na hiya na. Okay? Umurong na. Pero narinig yun ng kanyang kasamahang Muslim. Narinig niya. Alam mo kung anong ginawa ng Muslim niyang kasamahan? Sige, anong ginawa? Dinawahan. Pero yes, dinawahan, pero ibang strategy ang kanyang ginawang dawa. Okay? Wow, alam mo yung kwento. Okay? Ang ginawa niya, kabayan, dito ako na lang muna yung magsisiya. Ginawa niya doon, mga kapatid, pumasok siya. Nilinisan niya yung CR. Diba? Nilinisan talaga niya. Wala siyang salita, wala siyang dawain mga Muslim. Bakit mo? Sa atin pa isasaad siguro. Well, ikaw din, walang hiya ka. Oh, kung marami ka, mas marami kayo. Diba? Diba? Counterpart agad, nalalupat niya mga ano. Pero ang ginawa niya, subhanallah, ang ginawa niya mga kapatid, punta sa linisan niya. Tapos nagtaka yung ano, bakit ang tagal niya? Tapos nung lumabas siya ngayon, sabi niya, ba't ang tagal mo? Sabi niya, pwede ka na mag-CR. Pwede ka na mag-CR. Tapos, nagtaka yung ano, bakit kayo ba't siya? Pwede mag-CR. Pumunta siya sa loob ng CR, malinis na. Pwede na siya manalamin. No? Di ba? Pwede lang Zone Rocks. Advertise pala ng Zone Rocks yun. Di ba? Okay? Moriarty, no? Tapos yun, nag-share siya. Ganito. Tapos pero tumatak yun sa isip niya. Bakit niya ginawa yun? So wala na, patuloy yung biyahe. Pero habang nagbibiyahe, bro, nag-ano siya, nag-isip, bakit? Alam mo yung tumatak talaga sa puso at sa kaisipan niya. Hindi niya pigilan maliban lamang na siya ay magtanong. Sabi niya, bakit mo ginawa yun? Sabi ko, narinig kita. Sabi ko, ako pa talaga. Sabi niya pala, narinig kita. Narinig kita na habang binumura mo yung mga Muslim, kaming mga Muslim. Bilang pangkalahatan. Natasasaktan ako doon. Para mabawasan man lang yung pagtingin mo sa mga Muslim. Ginawa ko yun. So, para mabawasan lang naman, at least mabawasan yung tingin mo sa mga Muslim. Di ba? Pero, ganun pa man, ibig sabihin, pumasok na yung dawa. Doon na sinimulan. Ito yung Islam, ito yung turo ng Islam, ganito yung mga Muslim, ganito. Kapatid, hindi pa dumating sa lugar na pupuntahan nila, nag-Muslim yung kanyang kasamahan. Subhanallah. Di ba? Nag-Muslim ang kanyang kasamahan. Hindi lamang yan. Yung Muslim na yung kanyang kasamahan, naging Muslim, tagapagpalaganap na ngayon ng Islam. Subhanallah, mga kapatid. Okay? Kung sinong alam mo, assignment to yan. Okay? Pero diba? So, ang dami mga kapatid. Kaya, subhanallah, yung dawa natin hindi lamang sa ng salita, kundi maaring sa gawa. Diba? Maaring sa tinatawag na gawa. Kaya huwag ka lang magsalita, ipakita mo lang yung Islam. Huwag ka lang malungkot, huwag mo lang i-counterpart yung kanilang kung ano man yung naramdaman nila laban sa atin. Diba? Sa mga pamilya sa mga pamilya nila, mga pamilya ninyo, mga kapatid. Kaya naman, dahil kapag, diba, alam na ng Allah kung ano yung gantimpala at alam na Allah kung sino ang nais niyang gabayan sa Islam na ito. At ngunit alam niya na sila ay karapat-dapat lamang nasa impyerno, kaya hindi sila ginabayan. Kaya pinabayaan niya sila at hindi sila napatnubayan. Kaya't ang pag-abala sa iyong sarili sa kalungkutan ng Muhammad at paghihinayang para sa kanila ay walang pakinabang sa iyo. Walang pakinabang mga kapatid sa panapalitan. Anong oras na? Okay? Ha? Anong oras? 12:10 tayo ma? 12:07? 15 minutes. So, isa lang, ilas na to? Ayong bilang tinatawag na ano niyan, kahulugan niyan mga kapatid, na huwag mong sarain ang iyong sarili o ikaw na Muslim o tayo mga, ito ay mensahe din sa atin. Huwag mong sirain ang sarili mo, huwag mong sayangin ang sarili mo dahil lamang sa kanilang hindi pananampalataya.
Diba? O ikaw na marangal na propeta sa labis na pagkalungkot at pagdalamhati dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga musyrikon at dahil sa kanilang pagtanggi sa iyong paanyaya sa kanila, ang tungkulin mo lamang ay maghatid ng mensahe at gayon din ay mag-invite sa kanila. You know? Then of course, ay isang aya pa lang yung mga kapatid, subalit din natin nasaklaw. Dahil dito, nasaan yung attendance? Tapos ka na? Qatada, okay. Ang sabi ni Qatada, mga kapatid, ay qatilu nafsaka ghadaba. Hindi, isa lang. Ha? Qatilu nafsaka ghadaban wa huzunan alayhim. Hindi, Qatada is mufassirun sa kabilang sa mga tabi'in. Ha? Qatilu nafsaka. Okay. Ghadaban wa huznan. Wa huzn alayhim. Okay? So siya sabi na ghadaba, siya nagtafsir ng galit. Ang iba naman kasi, ang iba mufassirun, sinasabi nila ang tinatawag na baki'un na o asafa ay kalungkutan, pagdadalamhati, anxiety, samantalang kay Qatada, sinasabi na ghadaba. Siya rin pagkagalit. You know? Okay. Kay Mujahid naman ay jada'a. Okay? Jada'a. Ang ibig sabihin ay pagkabalisa. May pagkabalisa. Okay, nasaan yung attendance? Okay. Sino yung last kanina nag-ano kanina? Anong number? Magano ka na? Mention ka ng number. Number 18. Anwar, Kilingan. Wala si Anwar. Another number. Number 19 is Rayyan. Saan si Rayyan? Mabas. Another number. 15 ay si Walid. Walid, ano ibig sabihin ng baki? Anong pagkaiba ng bakion sa hazinun? Anong pinagkaiba ng bakion sa hazinun? O sino yung makakasagot? O ano nga yung ang baki, ang hazin, kalungkutan. So saan dito yung bawal? Baki. Okay, yung tinatawag na baki. Okay, another number? Number ka. Mag-mission ka ng number. Baki. Labis na kalungkutan at pagdadalamhati na halos sirain mo ng buhay mo. Okay? Number 2 is Joel Abdullah. Saan si Joel? Okay, kapatid na Joel. Anong ibig sabihin ng atharihim? Pagkitil ng buhay? Hindi. Atharihim. Anong ibig sabihin ng atharihim? Pagtalikod. Pagtalikod nila. Okay? Okay. Another number. Magkano ka na mention ng number? Any number? Number 1. Joel. Okay. Ano ang ibig sabihin ng hadith? Bakit tinawag na hadith ang Quran? Bago. Dahil nung dumating ito ay bago. Okay, sa mga tinatawag na Quraysh. Okay. Any number last? Anong ibig sabihin? Any number? 4. Number 4 is Nur Hasim. Okay, anong ibig sabihin ng asafa? Magbigay ng mga tafsir ng asafa. Ghammun, hammun, at saka ghadaban. Okay? Ghammun, ang hammun ibig sabihin ay pagkabalisa. Ghammun ay sobrang labis sa kalungkutan. Ghadaban ay dahil sa tinatawag na pagkagalit. Last inimension number. Number 5 is Yusuf Kasingal. Okay. Okay, ano yung sa aya na ito, ano ang ipinagbabawal kay Propeta Salam at ano yung dapat? Sa aya na ito. Ano yung ipinagbabawal kay Propeta Salam at sa kanyang umma at ano yung dapat? Bawal ano? Anong bawal? Paliwanag mo yung aya. Sobrang pagkalungkot. Dahil sa
Dahil sa pagdadawa? Dahil sa hindi paniniwala. Okay. At ano yung dapat? Chill. Pag sumagot sa kayo ng kuya, chill lang. -5 yun. Chill lang. Ha? Dapat para ay magparating lamang. Okay? Nang tinatawag na. Ano yun? Ang puy ay ang dapat magparating at ang hindi dapat ay ang labis na kalungkutan at pagdadalamhati sanhi ng hindi na paniniwala. Okay? Okay, so Allah alam bisawab, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?